Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero may mga bitin pa na ebidensya na hindi lumalabas. Hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara. Vice President Sara Duterte at ilan pang opisyal ng OVP at Department of Education inirereklamo dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng nasa 612 million pesos na confidential fund. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. Wala namang garantiya talaga na isa dyan ay magiging working draft or yung isa dyan ay yun ang lalabas na. Malacanang iginiit na hindi dapat madaliin ang pagpasa sa anti-political dynasty bill. Bersyon ng House leaders na nasabing panukala, walang garantiyang ipapasa ng Kamara. Department of Transportation, tiniyak na walang hihinging requirements o validation sa mga LGBTQIA+ para sa libreng sakay sa tren sa December 22. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Naghain ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama dyan ng plunder at malversation dahil sa umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Nananawagan din ng mga complainants sa Ombudsman na masusing imbestigahan ang pangalawang Pangulo sa posibleng paghahain muli ng impeachment complaint laban dito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Ito ang pasaring ng civil society leaders kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y pag-iwas nito sa mga pagdinig ng House of Representatives sa mga aligasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo ng kanyang opisina at ng Department of Education na pinangunahan niya noon. Ayon kay Flaviano Villanueva na isa sa mga complainant, isang malinaw na ebidensya ng umano'y kawalan ng accountability ay ang hindi umano maipaliwanag na pinaggastusan ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Kanina, naghain ang mga grupo ng plunder, bribery, malversation at graft complaints sa Office of the Ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero may mga bitin pa na ebidensya na hindi lumalabas. Hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara. Kasama rin sa inirereklamo si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng OVP at 14 pang opisyales mula rin sa OVP at DepEd. Ayon sa mga ito, dahil nananatiling malaking katanungan kung saan napunta ang confidential fund ng OVP, panawagan ng mga ito, buksan ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Diyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. Ayon kay Magno, dapat magkaroon ng koordinasyon ang Office of the Ombudsman at Anti-Money Laundering Council o AMLAC para dito. Giit ng mga ito, bagamat tinatawag ang pondong confidential, nananatili itong pondo ng taong bayan. Kaya naman dapat lamang itong ipaliwanag ng maayos at hindi ikubli mula sa publiko. Wala pang pahayag tungkol dito ang opisina ng pangalawang Pangulo. Para naman sa Malacanang, kung may basehan naman ang reklamo, dapat lamang itong maimbestigahan. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente,
Depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Samantala, panawagan ng complainants kay Ombudsman Remulla, masusing imbestigahan si Vice President Sara Duterte upang ma-refer sa House of Representatives para sa posibleng paghahain ng impeachment complaint. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Attorney Alex Lacson na hindi mapipigilan ng panukalang anti-dynasty bill ni na House Speaker Bogie D. at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos ang political dynasty sa bansa. Ayon kay Attorney Lacson na founder ng grupong Kontra Dinastiya, pinapayagan pa rin ng House Bill 6771 ang isang pamilya na magkaroon ng miyembro sa lahat ng antas ng gobyerno. Sa national, panlalawigan, lungsod, munisipyo at barangay, basta isa lang sa bawat level. Dagdag pa niya, pwede ring palitan ang 3 term officials ng kanilang asawa o anak, kaya tuloy ang political dynasties sa sistema. Tinawag niya ang panukala bilang legal na panduloko at isang paraan para ipagpatuloy ng mga pamilya ang negosyo sa politika. Walang garantiyang ang bersyon ng House leaders na panukalang batas kontra political dynasties ang ipapasa ng Kamara ayon sa House Committee Chairperson na mangunguna sa pagdinig ng legislative measures. Inaasahan din ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na magkakaroon ng matinding pagtalakay sa mga panukalang batas dahil mainit ang isyong ito para sa publiko. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Wala namang garantiya talaga na isa dyan ay magiging working draft or yung isa dyan ay yun ang lalabas na. Dadaan sa maigting na pagtalakay ng Kamara ang mga panukalang batas kontra political dynasties. Kabilang na ang legislative measure na inihain ni na House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III at Presidential Son Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na sinisilip ng ilang House minority members dahil sa umano'y loopholes. Pagtitiyak din ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, Chairperson ng House Suffrage and Electoral Reforms, hindi ang bersyon ng House leaders ang garantisadong ipapasa ng kapulungan. Ito ay bagaman ang paghahain ng anti-political dynasty bill ay pagpapakita ng commitment ng House leadership na gawing prioridad ang ganitong uri ng panukala. As to the finality, the final version that would be carried out by the committee, that would depend on the result of the discussion and would be decided upon by the committee as a whole. Giit ng ilang opisyal ng House Minority Bloc, hindi tinutugunan ng panukala ng House leaders ang hinihiling na batas kontra political dynasties ng saligang batas. Anila, ang ideal na anti-political dynasty bill ay ang naglalagay ng maximum na limitasyon sa bilang ng mauupong magkakamag-anak. Sa ilalim ng legislative measure ng House Speaker at Majority Leader, maaari pa ring sabay-sabay na umupo ang magkakamag-anak sa magkakaibang antas ng pamahalaan. It's the reality na magkakapatid, mag-ama, mag-ina, mag-asawa, nasa isang congressional district, yung isa nasa congressional district. Yung isang kapatid nasa Senado, yung isang kapatid nasa distrito. Yung isa may 2 magkapatid, and then yung isa nasa party list. That's the reality now. Now, is it being addressed by this bill? It's not. Substantially, is it really a genuine effort to get rid of political dynasties, to prohibit political dynasties as decreed by the Constitution? I say no, categorical no. Kailangan maging malinaw sa ating mga mababatas na hindi natin tatanggapin ang masyadong malabnaw na version ng isang anti-dynasty law.
Gate pa ng mga ito kung ang bersyon ng House leaders na panukalang kontra political dynasties ang tuluyang maisa sa batas, posibleng makwestiyon ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Muli namang binigyang diin ng Malacanang na hindi dapat madaliin ang pagpasa sa panukalang batas na magtataguyod ng reforma sa politika ng bansa. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. At sa ating pagkakaalam, kahit ang Senado ay may ibang version. Sa House ay up to 4th civil degree, sa Senado ay up to 2nd civil degree. So mas maganda po na maayos ito, hindi dapat madaliin, para pag ito ay naipasa, walang loopholes, walang gray area. Samantala, dumagdag na rin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa mga nananawagang i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na priority governance reform bills kabilang na ang Anti-Political Dynasty Bill. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Senador Sherwin Gatchalian na may sapat pang panahon para may ratify ang proposed 2026 national budget. Idinitalye din ng Senate Finance Committee Chairperson ang bagong proseso sa ratification ng Kongreso sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kung hindi talaga matatapos ng Sunday, pwede naman extend ng one more day. So yun yung ipropose ko sa body. Kasi yung ratification naman is 22. Posible pang umabot ng hanggang Lunes ang Bicameral Conference Committee Meeting o BICAM para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, ilang beses nang nauusog ang schedule ng BICAM dahil sa pagnanais nilang maging mas transparent ang proposed budget. Tingin ko meron pa naman tayong buffer, no, para kung kailangan mag-extend pa ng one birthday, pwede tayong mag-extend ng Monday. At lahat naman handang magsakripisyo, the senators, the congressmen, si SP handang magsakripisyo. Yung staff, they're also working, to be honest, they're also working triple time na, no. At sanay naman sila dahil pag ganitong budget season, alam nila na talagang walang tulugan. So everyone's ready naman to sacrifice para ma-approve natin yung budget on time. Ayon kay Senador Win Gatchalian, may mga nadagdag sa proseso ng pagpapasa nila ng proposed 2026 national budget. Kaya may mga nadagdag ding araw sa bawat proseso ng panukalang pondo. So yung BICAM may discussion yan. Tapos kung ano yung pag-usapan doon, kung ano na pag-agreehan, ilalagay yan sa gagawin na yung enrolled copy. Tapos babalik kami para i-approve yung enrolled copy. Dati baligtad kasi yan na-approve mo na tsaka ginagawa yung enrolled copy. So para mas transparent, ito another process na another change in the process. Gagawin muna, ang tawag ko nga pre-enrolled kasi hindi pa siya na-enrolled, pre-enrolled copy. Para rin makita ng mga BICAM conferees kung ano yung mga pagbabago. So from there, magkakapermahan. Pero yung copy na yun na ang ipapadala sa Senado at sa Kongreso para i-ratify at yun rin ipapadala sa Malacanang. Samantala, wala pa rin katiyakan kung makadadalo sa bicameral meeting si Senador Ronald Bato de la Rosa bilang BICAM member. Ito ay dahil wala pa rin anya siyang natatanggap na komunikasyon mula sa senador. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Gatchalian na makararating si de la Rosa sa BICAM. By tradition, since 2018, yung mga vice chairman automatic nagiging conferee. No? Dahil ang dahilan doon, mas kabisado nila yung kanilang ahensya. No? So ako, I will rely on the vice chair para tulungan ako depensahan yung Senate version or yung mga Senate proposal kasi mas kabisado nila. So automatic na si Senator Bato magiging conferee dahil vice chair pa siya. Hindi naman siya
nag-resign bilang vice chair. At wala rin, to be honest, hindi kami nag-uusap, so wala naman siya rin any feedback kung ayaw niya maging conferee. Kaugnay naman ang pagbibitiw ni Senador Jinggoy Estrada bilang miyembro ng BICAM, sinabi ng Senate Finance Committee Chair na hindi na ito papalitan ng ibang miyembro ng upper chamber. Wala namang rule kung ilan, no? Depende na talaga yan sa chairman kung ano ilan ang kanyang conferees. Ang sinundan ko lang yung tradition, no? Na inumpisahan ni Senator Loren na kung vice chair ka, automatic conferee ka. Isasagawa ang bicameral meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa 2026 budget simula bukas, araw ng Sabado mula alas 2 ng hapon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian na walang nakalaang hiwalay na pondo para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa panukalang 6.793 trillion peso proposed national budget para sa 2026. Sinabi ni Senator Gatchalian na bagaman magpapatuloy ang ginagawa ng ICI, gagamitin lamang nito ang pondo mula sa Office of the President para sa kanilang operasyon sa susunod na taon. Ngayon, walang specific item para sa ICI. I believe kinukuha to sa Office of the President at sapat naman yung pondo ng Office of the President para pondohan sila. No? So wala siyang specific item. No? So tuloy lang kung ano yung ginagawa nila this year, itutuloy lang for 2026. Setyembre ngayong taon nang itatag ang ICI sa ilalim ng Executive Order No. 94 na inisyu ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nakatanggap ng 41 million pesos na budget para sa taong 2025. Inumpirma ngayong araw ni Independent Commission for Infrastructure ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na tuloy na ang pag-alis niya sa komisyon. Ayon sa dating Secretary ng Department of Public Works and Highways, magkakabisa ang kanyang resignation matapos ang December 15 kahit pa hindi ito aksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan diin ni Singson na itutuloy niya ang kanyang huling araw ng trabaho sa ICI sa Lunes kasabay ng huling schedule ng hearing ng komisyon ngayong taon. I gave 30 days irrevocable. It was not acted upon. It was made accept. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto sa Visayas Region, bilang na ang pagsaayos ng iconic na San Juanico Bridge. Inasahan na sa susunod na taon, tuluyan nang babalik sa normal ang kapasidad ng naturang tulay. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid. Bukas na sa two-way traffic ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa probinsya ng Leyte at Samar. Mas mabibigat na sasakyan na ang maaaring makadaan dito at inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibabalik ang normal na kapasidad ng tulay sa third quarter ng 2026. We are hoping for the total return of the bridge's function to allow 33 tons two ways by the middle of when do we think we can? Third quarter of 26. Hopefully by the middle of next year, third quarter of next year, fully functional na ito. Hulyo ngayong taon nagsimula ang retrofitting ng iconic na 2.15 kilometers na tulay matapos makita ang ilang problema sa istruktura. Kaya nilimitahan muna ang pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan. Aabot sa mahigit 1 billion pesos ang pondo para sa retrofitting ng San Juanico Bridge. Ayon kay Pangulong Marcos, magsilbi sana itong aral sa mga susunod pang administrasyon na dapat regular ang pagsasagawa ng mga maintenance o inspection sa mga tulay at iba pang government structures. I hope that this serves as a lesson to all future administrators
of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang Oplan Kontrabaha Project sa Bacolod City. Unang ipinatupad ang proyekto sa Metro Manila kung saan nililinis at hinuhukay ang mga daanan ng tubig tulad ng estero sa tulong na rin ng pribadong sektor. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maitutulong nito para mabawasan ang mga pagbaha. Ito, ganun din ang estimate na kapag nalinis natin lahat ng mga ilog, lahat ng mga creek, lahat ng mga estero, matanggal lang natin yung basura at makapag-dredge tayo, ang estimate ng ating mga scientists ay sabi nila mababawasan ang baha by 50 to 60% at least. Binisita rin ni PBBM sa probinsya ang Banago Port Improvement Project. Ang modernong pantalan na ito ay may mga makabagong kagamitan para sa mas ligtas at mabilis na serbisyo sa mga pasahero at port workers. Nadagdagan rin ang kapasidad ng pantalan na mula sa 50 ay kaya na nitong mapagserbisyuhan ang 500 pasahero kada araw. Ayon kay PBBM, magsisilbi itong pamantayan o halimbawa sa pagsasaayos ng iba pang pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. This is now going to be the standard design for our terminals, for our ports around the country. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Lifeline Subsidy Program upang bigyan ng libreng kuryente ang mas maraming benepisyaryo. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing simple ang programa para sa mga nangangailangang pamilya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Dahil ito ay national in scope na mas madali na rin mag-implementa. So ano ba yung proposal ng ERC? Ang proposal niya ay kung ikaw ay papasok na marginalized end users, batay doon sa pamantayan, at kung ikaw ay 4P and at the same time meron ka ng account sa iyong utility, automatiko kapag ka ang konsumo mo ay hanggang 50 kilowatt hours, libre na yon, wala ka nang babayaran. So makakasiguro tayo na mas marami ang makakabenepisyo na. Tataasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang consumption threshold o limitasyon sa pagkonsumo ng kuryente upang mas marami ang makinabang sa subsidiya ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ng ahensya sa pinalawak na saklaw ng full discount program mula 20 kWh sa 50 kWh na konsumo. Paliwanag ni ERC Chairperson, Attorney Francis Saturnino Juan, pinalawak nila ang Lifeline Subsidy Program upang bigyan ng libreng kuryente ang mas maraming benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, maging ang iba pang marginalized households. Isang malaking pakinabang ang inisyatibong ito, sa gaya ni Grace na may 3 anak na nasa elementarya ngayon. Ayon kay Grace, isa ang kuryente sa pinakamalaking binabayaran nila buwan-buwan, kaya kung makakakuha sila ng 100% subsidy sa kuryente mula sa gobyerno, ay makakatipid na sila sa gastusin at may pandagdag na para sa kailangan ng kanyang mga anak. Sobrang napakalaking tulong sa amin. Napakalaki. Kasi wala na kami kumbaga yung ibabayad namin sa kuryente, wala na lang namin sa gastusin, mga baon ng mga anak ko. Napakalaking tulong kung magkakaroon ng gano'n na yung sinasabi niya na libre ka kuryente. Para naman sa gaya ni Ava, iba't ibang diskarte na ang kanyang ginagawa para lang mapababa ang kanilang bill sa kuryente. Hindi na rin aniya biro ang taas ng presyo ng mga bilihin. Kasabay pa nito ang gastos sa nasa kolehiyo at sekundarya niyang mga anak. Kaya magiging malaking tulong ang pagpapalawak sa mga benepisyaryo ng Lifeline Subsidy Program ng pamahalaan. Malaking bagay po yun kasi lalo na ngayon ang mahal din ng bilihin. Ang mga ngayon pagkain ang mahal na mahal sobra. Ang bigas din ang mahal. Ay malaking bagay yun kung halimbawa magbawas ka ng konsumo.
Sa ilalim ng binalangkas na panukala ng ERC, tataasan ang consumption threshold o limitasyon sa pagkonsumo upang mas marami ang makakuha ng 100% diskwento sa kanilang singil sa kuryente. Kaugnay nito, ayon sa ERC, ang sinumang kwalipikadong sambahayan na may 50 kilowatt-hours o mas mababa pa ang buwanang gamit sa kuryente ay mabibigyan ng 100% discount. Nangangahulugan ito ng libre o walang bayad na kuryente para sa mga kwalipikadong may hirap na sambahayan o low-income electricity consumers. Yun na nga din ang naging panawagan ng Pangulo na i-expand natin, paramihin natin yung maaaring makinabang dito sa programa na nakasaad sa batas. Maaaring maabot kahit yung mga maliliit or yung marginalized end users doon sa mga kanayunan, doon sa mga liblib na lugar na kung saan mas nangangailangan talaga ng subsidiya. Bukod pa rito, ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps na may sariling account sa kanilang distribution utility ay otomatikong irere-enroll sa Lifeline Subsidy Program. Hindi na nila kailangan pang mag-apply at makakatanggap din sila ng buong diskwento. Target ng ERC sa susunod na taon kasunod ng direktiba ng Pangulo na palawakin at gawing simple ang programa upang matiyak na makakarating ang tulong sa mas nakararaming nangangailangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Hilagang Silangan, bahagi ng Japan, dakong 11:44 a.m. kanina na sinundan ng ilang aftershocks. Nagresulta rin ito ng paglalabas ng tsunami advisory na kalaunan ay binawi matapos makapagtala lamang ng bahagyang pagtaas ng alon sa dagat. Mahigit 6,000 residente sa Aomori Prefecture ang inilikas matapos ang pagyanig na nangyari ilang araw lamang matapos ang mas malakas na magnitude 7.5 na lindol na nag-iwan ng mahigit 50 sugatan sa rehiyon. Ayon kay Prime Minister Sanay Takaishi, hindi kabilang ang bagong lindol sa naunang mega quake advisory, ngunit pinayuhang manatiling alerto ang publiko. Mariing pinabulaan ng World Health Organization ang matagal ng maling paniniwala na may kaugnayan ang bakuna sa autism. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagkalat ng maling impormasyon sa Estados Unidos matapos baguhin ng US Center for Disease Control ang kanilang posisyon hinggil sa usapin. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Today, WHO is publishing a new analysis by the Global Advisory Committee on Vaccine Safety that has found, based on available evidence, no causal link between vaccines and autism. Sa press conference sa Geneva, binigyang diin ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na malinaw ang resulta ng bagong pagsusuri ng Global Advisory Committee on Vaccine Safety na walang anumang bakuna ang napatunayang nagdudulot ng autism. Ito ay matapos magbago ng posisyon ang US Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa kanilang website na umano'y nagdulot ng kalituhan at pagdududa sa publiko tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Ang hakbang na ito ay binatikos ng ilang eksperto dahil taliwas ito sa matagal ng consensus ng scientific community. Sa loob ng maraming taon, kumalat sa Estados Unidos ang teoryang nag-uugnay sa bakuna at autism, lalo na dahil sa pahayag ni US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. na matagal nang nagpapalaganap ng impormasyon hinggil dito. Ngunit ayon sa WHO, mahigit 31 pag-aaral mula sa iba't ibang bansa sa loob ng 15 taon ang nagsasabing walang basihan ang naturang paniniwala.
Like all medical products, vaccines can cause side effects, which WHO monitors, but autism is not a side effect of vaccine. Giit pa ng WHO, bahagi ng normal na proseso ng pagbabakuna ang posibilidad ng mild side effects tulad ng lagnat o pananakit ng braso, ngunit hindi kailanman ang autism. Dagdag pa ng komite, 4 na beses nang nireview ang issue noong 2002, 2004, 2012 at ngayon at pare-pareho ang naging resulta. Ligtas ang bakuna at wala itong kaugnayan sa anumang neurodevelopmental disorder. Tiniyak ng organisasyon na patuloy nilang imomonitor ang anumang adverse events mula sa mga bakuna at mananatiling tapat sa pagsusulong ng ligtas at epektibong immunization programs sa buong mundo. Nanawagan din ang WHO sa publiko na magtiwala sa siyensya at umiwas sa maling impormasyon sa maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng komunidad. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpataw ang US ng dagdag na sanksyon sa 6 pang barkong nagdadala ng langis ng Venezuela, kasunod ng pagdakip sa tanker na Skipper na tinawag ng Caracas na International Piracy. Ayon sa White House, sangkot ang barko sa illegal na oil shipping at plano nilang kumpiskahin ang kargamento nito. Pinatawan din ng parusa ng US Treasury ang ilang kaanak at negosyo na konektado kay President Nicolas Maduro. Bumuelta si Maduro at inakusahan ang US ng pagnanakaw at pagsisimula ng panibagong panahon ng naval piracy sa Caribbean. Iminungkahi ng Estados Unidos na umatras ang Ukraine sa ilang bahagi ng Donetsk at gawing special economic zone ang mga lugar na hawak nito. Ito ang inihayag sa gitna nagpapatuloy na negosasyon para sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang mga usapan sa teritoryo at kontrol sa Zaporizhia Nuclear Power Plant na isa sa mga pangunahing issue sa peace plan. Giit ni Zelensky, hindi patas kung Ukraine lang ang aatras at posibleng hindi tanggapin ang naturang panukala maliban kung magkakaroon ng halalan o referendum. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carizo, magandang gabi. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na hihintayin pa nila ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago aksyonan ang posibleng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Dante Amento. We maintain the position of the department that as of this date, we have not seen a copy. Wala pang natanggap o nakitang kopya ang Department of Justice hinggil sa umuugong na International Criminal Court o ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, bahagi ng proseso na dumaan muna ito sa Department of Foreign Affairs at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC bago ipaalam sa DOJ. Kamakailan ay sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mayroon na umanong inilabas na warrant of arrest ang ICC. Ngunit ayon kay Fadulion, hindi nila alam kung paano ito nakumpirma ni Roque dahil hindi naman siya kasama o parte sa bibigyan ng kopya ng warrant. Ang nalalaman ko rin lang is base doon sa yung huling post ni Mr. Harry Roque na alam daw niya, confirmed niya na may lumabas na ng warrant of arrest. Tiniyak ng DOJ na susundin nila ang proseso ng batas. Sa paniniwala ni Fadulion, mas maigi para sa DOJ na hintayin muna ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mismong ni Senator Bato na kumukestyon sa pag-aresto at pag-turnover sa dating presidente sa ICC. Dagdag pa ng opisyal, dapat na maingat ang DOJ at kapag may resolusyon na ang Korte, ay alam na nila kung ano ang tamang gagawin.
Ang posisyon po ng department is that siguro mas maigi na ang Supreme Court ang magdesisyon kasi during the time of the arrest of the former president, there were no petitions which were still pending before the Supreme Court. Samantala, iginagalang naman ng kampo ni Senator De La Rosa ang posisyon ng DOJ na hintayin ang desisyon ng Supreme Court lalo na at may question sa otoridad ng ehekutibo kaugnay ng anumang hakbang patungkol sa ICC. Hanggat wala anyang malinaw at pinal na desisyon ng hukuman anumang hakbang hinggil sa ICC warrant, partikular laban kay Senator De La Rosa, ay dapat na ipagpaliban muna para maiwasan ang paglabag sa saligang batas at prinsipyo ng separation of powers. Binigyang diin ng kampo ng Senator De La Rosa na sa huli ang Korte Suprema ang masusunod sa bagay na ito at mahalaga ang paggalang sa judicial process sa pagtataguyod ng rule of law. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na inaalam na nila kung nasaan ang lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Public Affairs Yusek Doni Puno, nais lamang nilang maunang malaman ang lokasyon ng senador. Kasunod ito ng ulat na mayroon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang senador. In light of reports that an ICC warrant is forthcoming. So minamabuti lang natin na alamin kung nasaan si Senator Bato, especially since he hasn't been seen yata sa Senate for some weeks now, no. So we're trying to be steps ahead. Just want to make sure that we know where he is. And I think the Secretary also said that over the past 3 weeks, we've monitored his whereabouts in 6 different locations. Sa mga bahay-bahay lang naman, I think he's been visiting friends, but he's also been moving around in different vehicles. So we're just trying to keep tabs on him. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na si Senator De La Rosa ay huling nakita sa 6 na lugar sa bansa sa nakalipas na 3 linggo. Nilinaw naman ni Yusek Puno na hindi pa itinuturing na fugitive ang senador. Tiniyak ng Department of Transportation na walang hinihinging requirements o validation ang mga train operator para sa mga membro ng LGBTQIA+ na nais mag-avail ng libreng sakay sa mga tren sa darating na December 22. Samantala, ayon naman sa Lawyers Group, hindi dapat na labagi ng nasabing libreng programa ang karapatan ng isang membro ng LGBTQIA+. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bagamat maiisip natin na ito ay mga simpleng proyekto, sa kabila ng lahat ng ating naranasan ngayon, sa sakuna, sa kalamidad, sana ho, itong mga maliliit na proyekto ay tanggapin nyo bilang pamaskong handog ng ating Pangulo at sana po kahit papaano makapagbigay po ng konting ngiti sa lahat po ng pasahero, kababayan at mga Pilipino. Magsisimula na sa Linggo, December 14, ang nasa 12 araw na libreng sakay sa lahat ng linya ng tren at sa December 22, kasama sa mga sektor na makatatanggap ng libreng sakay sa tren ang mga solo parent at miyembro ng LGBTQIA+. Dahil dito, kabi-kabilang komento at tanong ang natanggap ng Department of Transportation sa social media, tulad na lamang kung paano ang magiging requirements para ma-validate ang mga LGBTQIA+ na mag-avail ng libreng sakay. Tulad na lamang ng sinabing pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung saan sinabi nito na walang identification card o ID, uniform at secret handshake ang naturang grupo. Dagdag pa ng kongresista, para masiguro na maayos itong maipatutupad, dapat ay may sapat na sexual orientation, gender identification and expression at sex characteristics sa Osogic Sensation Program sa management at staff ng DOTR, MRT at LRT. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, inatasan nila ang mga train operator na wala nang hihinging requirements para sa mga LGBTQIA+ na pasahero, kundi sabihin lang nila na nais nilang mag-avail ng libreng sakay at bibigyan na sila ng ticket para makasakay ng tren. Dagdag pa ni Secretary Lopez, kinikilala nila ang pagsasama-sama at safe space sa lahat ng sektor. Kaya naman babala ng kalihim, sino mang makaranas ng diskriminasyon sa naturang programa ay kaagad na i-report sa kanila at tiniyak nito na siya mismo ang gagawa ng aksyon para dito.
Para naman sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, hindi nararapat na magkaroon pa ng validation sa isang LGBTQIA+ na pasahero. So ang tingin ko po doon, kung LGBT, huwag na natin piti magladlad or what. Hayaan na natin. Kung sumakay siya na gusto niya libre, whether sa tingin natin siya, LGBT or not, hayaan na natin. Bakit? Kasi mapapahiya di ba? Mapapahiya yung tao, lalo na kung hindi naman siya ganun ka-open sa kanyang tunay na kasariang tinatawag, di ba? Huwag na nating lagyan ng requirements sila para i-prove nila ang kanilang sarili na member noon kung ayaw nilang ilantad. Hayaan na natin. Dagdag pa ng abogado, kung maaari sa December 22 ay hayaan na lang na makasakay ng libre sa tren ang isang pasahero, magpakilala man itong miyembro ng LGBTQIA+ o hindi. Basta pumunta na, ilibre mo na. Oo. Bakit? Isang araw lang naman yan di ba? Kung LGBT siya or what, i-declare pa ba yun? O kaya gusto ko sumakay. What's the use? Di ba? Let them just enter the station at ilibre yung sakay. Kung hindi ka LGBT, magbabayad ka. Kunyari, ikaw, lalaki ka, hindi ako LGBT, magbabayad ako. So, walang problema. Pero yung hindi nagbayad or gusto mong ilibre, hayaan na natin yun. Wag nating masyadong pahirapan pa yung pagbibigay ng libreng sakay sa kanila. Wag na. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Tinitignan ngayon ng Philippine National Police ang posibilidad na ibalik ang paglalagay ng tape sa muzzle ng baril ng mga pulis ngayong holiday season. Samantala, papatawa naman ng one-strike policy ang mga PNP commander na hindi agad aaksyon sa mga kaso ng indiscriminate firing. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yung kasalukuyang strategy na ginagawa ng Philippine National Police, sapagkat nakita natin nung nag-increase tayo ng ating police visibility, nakuha natin yung 13% na reduction sa ating mga 8 focus crime. So the same formula ang nakikita natin. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang paglalagay ng muzzle sa baril ng mga pulis ngayong holiday season. Ito ay matapos ang 3 taon na hindi paglalagay ng tape sa baril ng mga tauhan ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang ito sa napag-usapan sa isinagawang pulong kaugnay sa Enhanced Managing Police Operation. Sapagkat nakikita po natin, iniiwasan natin yung temptations ng ating mga member ng Philippine National Police na magpagsagawa po ng paputok upang maalis natin yung temptations o yung instrument po ng temptations para magawa po nila yung mga indiscriminate firing. Samantala, magpapatupad ng one-strike policy ang PNP sa mga commander na hindi agad aaksyon sa kaso ng indiscriminate firing sa kanilang nasasakupan. Paliwanag ni Brigadier General Tuanyo, bibigyan ng 36 na oras ang kanilang mga commander na maresolba ang insidente. Pinalabas po na memorandum ang ating Chief PNP. Ito po yung tinatawag natin sa Ryan na one-strike policy. Kapag po nagkaroon ng indiscriminate firing sa mga locality at hindi maiwasan, binibigyan po ng ating Chief PNP o ng pamunuan ng PNP ng 36 hours na isolve yung insidente, otherwise sila po ay marirelieve sa kanilang mga pwesto. Ito po yung one-strike policy po natin. Ito po ay kaugnay na sinasabi niyo na muzzle taping. Bahagi aniya ito ng hakbang nila para paigtingin ang kampanya laban sa mga walang habas na pagpapaputok ng baril sa gitna ng selebrasyon ng holiday season. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng PNP kung itataas sa full alert ang pag-alerto ng pambansang pulisya. Itataas din ang bilang sa 100,000 tauhan ng law enforcement group at force multiplier ang idideploy para sa mahabang bakasyon. Sa naturang bilang, 70,000 ang pulis at nasa 30,000 naman ang force multiplier. Ang mangyayari po niyan, yung mga pulis natin na kung sakali mabigyan sila ng pagkakataon ng break, sila po ay magre-report sa kanilang mga police stations para mag-augment doon sa kanilang mga locality police stations po.
Sinabi ni Brigadier General Tuanyo, mas marami ang security forces na ipapakalat ngayong taon kumpara sa nasa 60,000 lamang noong 2024. Sa kabila nito, nanindigan ng PNP na wala silang namomonitor na anumang banta. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-alok si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ng 100,000 pesos na pabuya para mahuli ang salarin sa brutal na pagputol ng dila ng asong si Kobe na natagpo ang duguan sa barangay Balangkas, Valenzuela City noong December 9. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, kritikal ang lagay ni Kobe at ang insidente ay malinaw ng sadyang pagmamaltrato sa hayop. Humingi ng tulong ang PAWS sa DSWD dahil sa kawalan ng saksi sa insidente, kaya nananawagan ang kalihim na magbigay ng impormasyon sa PAWS ang sinumang may nalalaman tungkol dito. Nakipagpulong na rin ang PAWS sa fur parent ni Kobe upang tiyaking mananagot ang gumawa ng krimen. Bilang maliit na reward sa impormasyon na makakatulong para masumpu tong kaso na to. Personally, i-commit ko ang 100,000 pesos. This is a personal appeal dahil ako hindi ko kayang sikmurain na may ganitong ginagawang mga aktibidad na karumal-dumalaban sa ating mga alaga. Isang banta sa kalusugan ng mga buntis na kadalasang hindi nalalaman ng marami ang tinatawag na mirror syndrome. Ito ay isang kondisyon kung saan nagsisilbing salamin ng kalagayan ng sanggol ang kanyang ina habang ito ay nasa sinapupunan. Babala ng mga doktor, maaari itong maging banta sa buhay ng mag-ina kung hindi agad na madadiagnose at magagamot. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Kung ano yung itsura ni baby sa loob ng sinapupunan, ganun din yung nagiging itsura ni mommy. Namamanas, hinihingal, nagkakaroon ng tubig sa baga, at tumataas ang presyon ng ina. Dahilan para maging mapanganib ang kalagayan niya at ng sanggol na dinadala. Ganito ang mirror syndrome. Kaya napakahalaga ng prenatal check-up sa mga buntis upang malaman ang tunay na kondisyon hindi lang ng ina, kundi pati ng sanggol sa sinapupunan at upang malapatan agad ng tamang lunas. Nagsisimula yan lahat. Si baby actually yung may problema, no? Usually, itong mga baby na to may malubhang mga problema sa puso o kaya sa pagkakabuo nila or very anemic sila dahil nahihirapan sila, namamana sila, nagkakaroon ng tubig sa baga, sa puso at sa lungs, tapos nakikita natin yan sa ultrasound. Tapos, after a few days, pakikita natin si mommy, yung buntis, yung mommy niya, nagiging ganun na rin yung itsura. Nagmamanas, nahihirapan huminga, may tubig sa baga, sa lungs, tumataas ang presyon. Kaya mirror syndrome ang tawag. Paliwanag pa ni Dr. Marie Kathleen Perez Santiago, isang perinatologist, obstetrician and gynecologist mula sa Makati Medical Center. Napakahalaga ng ultrasound sa buntis upang matukoy ang tunay na kalagayan ng sanggol. Paglilinaw rin niya, nakakaiba ang mirror syndrome kumpara sa preeclampsia na isa ring high risk na kondisyon sa nagbubuntis. It happens very early in the pregnancy, usually mga 4-5 months. Ito yung pag-diagnose mismo na may problema si baby, naman na siya, kita na yun sa regular ultrasound. Ang kakaibahan nito sa mirror syndrome is, yun nga, yung mga pre-eclampsia lang talaga, okay naman yung baby nila. Walang problema, hindi manas. Pero yung mirror syndrome, yun nga, ang pinagmulan niya kasi, may problema si baby. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa mirror syndrome ngayong linggo sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tagumpay na nakuha ng Philippine men's baseball team ang gintong medalya matapos talunin ang host country na Thailand sa score na 5-3 sa finals ng 33rd SEA Games sa Queen Sirikit Sports Center. Ibinandera ng legendary pitcher na si Romeo Hasmin ang panalo sa kanyang 8 matitibay na innings bago sinelyuhan ni Amiel de Guzman ang laro sa 9th inning. Nagdiwang ang Team Pilipinas sa pangunguna ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa ikatlong sunod na gintong medalya ng team at ika-4 sa kabuuang kasaysayan ng SEA Games. Bukod sa men's baseball team, gold medalist din si Tatiana Mangin sa Taekwondo Women's 49 kg Kyorugi Division na siyang ika-7 gintong medalya ng Pilipinas sa kompetisyon. Sa loob ng maraming taon, ang akala natin, yung appendix, walang silbi. Parang spare tire ng sasakyan. Pero alam nyo ba, may bago natuklasan ng siyensya kung ano ang pinagagamitan ng appendix. Panoorin nyo po ito. Ang appendix ay parang storage ng good bacteria, isang safe house ng gut microbiome. Kapag nagka-infection ka or diarrhea, dito kumukuha ang katawan ng backup good bacteria para bumalik sa normal ang tiyan mo, parang mini power bank ng digestive system. But wait, paano kung natanggal na ang appendix? Good news, hindi ibig sabihin no na wasak na ang gut health mo. Kaya pa rin ng katawan mag-recover at mag-maintain ng healthy microbiome. Ang difference lang, wala ka na nung emergency backup na meron sa appendix. Kaya mas mahalaga ang diet, lifestyle at gut-friendly habits para hindi ka madaling ma-disrupt kapag nagka-stomach issues. At mas pinapatunayan nito na magkadugtong ang gut at brain. Kapag magulo ang tiyan mo, stress, anxiety, mood swings, apektado talaga. Kaya, trust your gut isn't just a saying. Literal siyang science. Kung gusto mong alagaan ang gut-brain axis mo, ito yung simple at doable. Una, kumain ng diverse, fiber, fermented foods, gulay at prutas. Mas iba-iba ang kinakain, mas masaya ang gut bacteria mo. Isa pa, consider Mindbiotic, isang blend ng probiotics at prebiotics para sa digestion, mood at stress support. Pangatlo, manage stress. Chronic stress equals kinakain ang good bacteria, kaya kahit 5 minuto of mindfulness daily, malaking tulong. At stay hydrated. Simple pero powerful. Good bacteria thrive kapag may sapat na tubig ang digestive system. So next time na may magsabi sa'yo na wala lang ang appendix, sabihin mo, actually, ang appendix ang guardian ng gut health ko. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpu ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito naman ang ating makausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Charles Gutierrez, Papa, Antonio Ching, Toto Belaza, gayon din po kay Andres Garing, Ernie Regidor at Oscar Navarro. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 3 at 18 na nagsasabi, "Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan."
yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend.